Mga kapadadyon, good morning at tayo mag-breakfast. Ang oras ngayon ay 6:20. Mag-breakfast tayo. So, nagpakulo muna ako ng tubig para sa kape. Tapos meron tayong pagkain sa breakfast na libre ng kumpanya. Hindi lang tayo makapamili kung ano yung kakainin o ano yung ibibigay nila na pagkain sa atin. Breakfast, lunch, at saka dinner. So ngayon, yung ating breakfast ay rice at saka itlog na may hotdog. So yun ang ating breakfast. So nagpakulo ako ng tubig para sa kape. So hintayin natin muna yung kape. At kumusta pala kayo? Happy Saturday. Pasok na naman tayo mamaya. Kumusta kayo dyan? At malapit ang Pasko. Kumusta ang preparation natin? Sa ngayon ay ito nga, sa mga taga-Saudi, sa mga nandito sa Saudi, wala namang Pasko. Pero gumawa pa rin kami ng paraan para makapag-celebrate. Makasabay kami sa pag-celebrate sa Pasko sa Pilipinas. Kami lang dito mga kasama sa trabaho. Yun lang naman talaga ang magagawa namin kahit ay pasok kami during Pasko. Kung nagkataon na hindi holiday or hindi Friday, kasi yung Friday sa amin walang pasok. So yun lang ating dinner ngayon. At kumulo na yung ating tubig. Magtimpla lang tayo kasi mas masarap kumain ng breakfast kapag may kape. Yun lang din kasi yung pinaka magandang combination sa umaga. Yung kape, hotdog, itlog, rice. Maganda masarap sana kung may fried rice, no? So, bale, magkape muna tayo. Timpla muna tayo. Sa wakas, nandito na yung ating kape. Mainit na kape. Ayan. Lord, salamat sa pagkain. Bless mo, Lord, ang pagkain na ito. Bigyan mo ng kalakasan sa katawan. Jesus name, amen. Tara, let's go. Mainit pa yung kanin. Pero hindi natin ito maubos. Meron tayong kutsara na plastic. So, kayo, kumusta naman kayo? At kumakain na ba lahat? It's a long weekend or weekend pa lang ngayon. Ganito yon sa Saudi Arabia. Kumakain ka mag-isa, masarap man yung pagkain mo, hindi. Mag-isa ka pa rin. Minsan, pag masarap yung pagkain mo, naalala mo yung mga pamilya mo sa Pilipinas. Hindi ka rin makakain. Yan maayos kasi siyempre naalala mo yung pamilya mo. At yung buhay na mag-isa dito sa Saudi Arabia. Kasi nandito na tayo. Pinili natin to dahil sa mga pangarap natin para sa pamilya. Yung sakripisyo talaga, guys, no? Kung titingnan mo, mabali. Kung titingnan mo yung sakripisyo ng OFW, kapag kayo nasa kalagayan dito, baka hindi nyo kakayanin. Hindi biro na mag-isa sa lahat ng gagawin, sa lahat ng ginagawa mo, tapos mag-isa ka lang. Lalong-lalo na kapag nagkasakit ka. Naalala mo talaga yung nanay, tatay mo, yung asawa mo, yung anak mo, friends, kamag-anak, kapag nagkasakit ka. Kaya dito, palakasan na lang talaga. Kailangan alagaan mo talaga yung sarili mo. Tsaka,
kung ano lang yung kaya ng kakainin mo o pagkain na yun, kainin mo na lang. Kasi, no choice, diba? Wala naman nag-alaga sa'yo. Itong combination na to, combination sa hotdog, itlog, saka mainit na rice, saka kape, napakasarap talaga ang breakfast. Sa totoo lang. Kung meron lang tapa, saka yung tosino, or daing, or tuyo, sobrang sarap. Ma-appreciate mo talaga. Yung sa mga mga OFW, kapag nasa Pilipinas na hinahanap-hanap yung mga ganong klaseng pagkain kasi namimiss nila. Pero dati, inayaw mo yung pagkain kasi siguro nagsasawa ka na lang paulit-ulit yung pagkain na yun. Aba, matindi! Pero ngayon, hinahanap-hanap mo na kasi mahirap dito magluto, saka napakamahal. Kaya sana dyan sa Pilipinas matutong pahalagahan yung mga kamag-anak nila na nagtatrabaho sa ibang bansa. Sana ma-appreciate nila yung mga ginagawa ng sakripisyo at paghihirap nila dito sa ibang bansa. Hindi man namin pinili, pero ginusto namin para sa pamilya. Pero kadalasan kasi talaga mga OFW, mga nagtatrabaho sa ibang bansa, nababaliwala ng pamilya sa Pilipinas na akala nila okay lang, akala nila masaya lang, akala nila mayaman nandito sa ibang bansa. Pero hindi nila alam yung kinikita namin dito sa ibang bansa kulang pa na ipapadala sa Pilipinas. Kahit sa sarili na lang, wala din, walang natitira. Yan ang reality. Oh no! Kasi magkano lang sahod, papadala mo pa, kakain ka pa dito. Maswerte na nga kami kasi libre yung pagkain namin. Libre nga, hindi naman kami makapamili kung anong gusto namin kainin. Pero kahit pa paano, malaking bagay, malaking tulong sa amin. Diba? Yung paglalaba, sasampay. Ngayon sa mga bago pa lang na nandito, please subscribe my YouTube channel. Ayan, paki-like, mag-comment lang kayo guys. At maraming salamat talaga. Kaya pakiusap lang sa mga matuto kayo magpahalaga. Matuto kayo rumispeto. Sana dalasin yung tumawag, kausapin, kumustahin yung mga taong nasa ibang bansa, yung mga kamag-anak o yung mga mahal niyo sa buhay na nasa ibang bansa. Sana madalas o dalasin yung kausapin. Kung pwede nga lang 24 hours kausapin nyo lagi. Kasi kayo lang yung pinaghuhugutan ng lakas kung bakit sila nanatili dito sa ibang bansa. Kayo lang yung dahilan kung bakit nakayanan nila yung hirap at sakripisyo na hindi nyo naranasan sa buhay nyo. Hindi naman namin hinahangad na suklian nyo ng kahit anong bagay. Kausapin nyo lang kami, respeto, ang paramdam sa amin ng pagmamahal. Emotionally na kailangan namin. Sapat na para sa mga OFW na katulad namin na naghahangad ng presence o ng atensyon na galing sa pamilya mismo. Pero minsan,
Kapag nababaliwala ka na, kapag puro na lang problema ang dinadaing, minsan nakakawala ng gana. Minsan, mas mabuti pa yung ibang taong magiging ano mo, kayo mismo sa sarili mong kadugo o pamilya. Totoo yan. Maraming nakakaramdam ng mga OFW. Karamihan talaga nababaliwala. Hindi nila na-appreciate yung mga paghihirap, pagsasakripisyo at pagmamahal. Akala nila pinagdadamutan sila. Pero sa totoo lang, nahirapan din naman sila. Nahirapan din naman kami. Mga OFW kung paano namin balansehin. Paano namin maibigay ang pangangailangan nyo. Kung ang kinikita namin ay hindi na naman sapat. Tama lang. Minsan kulang talaga. Yung katotohanan sa likod ng pagiging OFW. Bye-bye. Kape. Ito guys, papicture tayo.